magtambay. Mahirap na masarap. Masarap lang kapag kasama mo ang tropa mo at nagiinuman kayo. Pero sa oras ng gulo, pwedeng iwanan ka na rin at ikaw ang isa sa mapahamak. I am your host, Micaela Gonzalez, at nandito tayo sa Bacoor City Police Station. Ako po si PO1 Macaria Escobar. Assign ko na Linis Desk ngayon. Ano po yung una-unang naiisip natin pag sinabing buhay tambay? Yun po yung mga taong walang trabaho, nasa kalye lang po, tapos rambol, mahilig makipag-away, yun po. Ano naman po yung mga uri ng tambay or mga nakaperfect nyo at nahuhuli? Yun po yung mga menor de edad na mga bata na kadalasan po mahilig sa mga party-party. Galing po sila sa mga inuman ng mga kabarkada namin po. Tapos tineturn over po dito ng barangay. Tapos kami na po yung bahalang makipag-usap doon sa mga magulang para kunin po dito. At saka po, ano po yung pwede nating mai-advise sa mga kabataang pag-alagala sa wala sa oras? Bali, bago po namin i-release yung mga bata, pinagsasabihan po namin yung mga magulang saka yung mga anak na bago po mag-10 ng gabi, kailangan po nasa bahay na po sila. At imbis na pag-alagala po sa labas, ay kailangan tumutok na lang po sila sa pag-aaral nila para makatulong din po sila sa pamilya nila. Ilang pang mga kabataan na katulad nila ang makakaranas ng lupit na nilansangan. Minsan po, anong oras na po? Nauwi, mga alas 3 na madaling araw. Nakatok po ako sa amin, nabubulabog ko po yung nanay ko na natutulog na. Pinapagalitan po ako. Tapos pagdating po ng umaga, pagising ko po, sermon po. Tapos si Rene, tagapag-alaga ng munisipyo. Pag nahuli ko, nagagalit pa sa akin. Yung mga dura-dura, mga kalat, sigarilyo. Ang buhay nila, baka mahawaan sila sa mga bisyo sa gilid-gilid yan sa mga sana ang mga bata ngayon hindi na magtatambay dito sa kapaligiran. Minsan natambay kami, naabot ng umaga. Pag nagiinom, minsan may gulo, minsan wala, tulog na lang. Sa mga tulad ko nga palang tambay, pagpakaayos kayo kasi mahirap buhay tambay eh. Ako si Maggie, taga-Kaingin. Tapos, minsan natambay na kami. Minsan nailigo ng dagat. O kaya magpuputris, mag-aambagan. Tapos ang advice ko lang sa inyo tumigil na kayo sa pagtambay. Mag-aaral na lang tayo. Kasi pagtambay tayo, walang mararating ang tambay. Ang mga kabataang tambay na katulad nila ay hindi sakit ng lipunan. Ang kailangan lang nila ang tamang gabay ng magulang. At sila ay hindi dapat sinasaktan. Uy! Hindi may ba dyan? Padal, pantay mo kayo. Tarahin natin mga. Ako po si P1 Harry Nahiel, naka-assign po rito sa Cavite Police Provincial Office, in particular sa Public Information Office. Ang posisyon ko rito ay PNCO ng opisina. Bilang isang police, ang ginagawa ko po with regards to the mga tambay sa kalye na kahit gabi na nagtatambay pa rin. Unang-una kasi jurisdiction ng barangay yan at sa barangay tanod. Sila po nag-implement ng coffee hours
pinapauwi po nila yung mga minors. Pero bilang isang pulis, sa akin, sarili ko, kapag one time makalabas ako ng bahay, may bibilhin, pag may madaan akong tambay, kinakausap ko sila na mag-uwi na kasi di mga datingnan na pakalat-kalat sa kalsada, mapagkamalang ko sila magnanakaw, or kung hindi man, may dadaang masamang elemento at may mangyari pag masama sa kanila. Yun lang po. Hello, I'm Police Superintendent Romeo Bisbera, the head of the PCR branch of the Cavite Police Provincial Office. Buhay tambay, pumapasok sa isip ko is, of course, yung tao na wala ginagawa, naghihintay lang siya na doon sa bahay or sa kanto, and kung idle mind, walang direction. Advice ko sa mga tambay, yung huwag natin sayangin yung ating time, yung ating lakas, yung energy natin, no? Sikapan natin na maging active, na then yung mga relatives, kamag-anak, so tulungan natin yung mga kapamilya natin, kapuso, kapatid na buhay tambay. So encourage natin sila, inspire natin sila, na sa ganon hindi sila manatili maging stagnant sa pagiging tambay. Ito ang Katok News. I'm your host, Micaela Gonzalez. At dito tayo ngayon sa Municipal Hall ng Bacoor City. Ako po, si Mayor Strike Revilla ng siyudad ng Bacoor. Ang buhay tambay, siyempre nakikita natin ng mga kabataan sa panahon natin ngayon, ay naiba na ang kanila pong kinahiligan. At ang mapapayo ko lamang sa ating, partikular sa mga kabataan nating tambay, na dapat magsumikap kayo. Yung future nyo ay nasa inyong mga kamay. Wala sa inyong mga magulang. Magsipag kayo at sumugal kayo para makapagtapos kayo ng pag-aaral at lalong-lalo na makakapaghanap buhay kayo sa ating mga tambay, masinggero, at lalong-lalo na sa mga gumagamit ng droga. So, ang payo ko lang sa inyo, magbago na kayo. Walang may dudulot na kabutihan sa inyo yung pinapasok nyo. Kung hindi kasamaan naman. Magbagong buhay kayo at gawin nyo yung tama para sa inyong pamilya, sa inyong future. Na dumating ang oras na ako'y bigla at kunin na ng ating Diyos na may kapal. Ako'y magpapaalam na wala sa inos iiyak, walang luwa na papatak, walang pusong mabibiyak. Hanggang sa huling pagpatak ng aking oras, parang boses na tinig sa mga ros. At asinahamak kong daan na tila ba walang itas sa mga nakasama ko. Masaludo sa akin yan, kanyang-kanyang balwarte yan. Ilan tulad pa ba namin mabibiktima? Sa kalsada may langit pa para sa aming ama, may langit pa para sa G-para ito sa itaas. Ilan tulad pa ba namin mabibiktima? Sa kalsada may langit pa para sa aming ama, may langit pa para sa G-para ito sa itaas. Gusto ko maging mapayapa pag buhay ko nagwakas. Hanggang sa muli, I'm your host, Micaela Gonzalez. At ito ang Katok News.